Babala mga kapuso, sensitibong video ang mapapanood po ninyo. Kabilang po dyan ang mga kuha sa panonorture sa ilang dayuhan na pinalabas sa pagdinig ng kamera. Gusto rin pa imbisigahan ang mga peking birth certificate na na-issue sa mga dayuhan. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. So, lalaki po ito. Ilang video ng pagtutorture ang ipinalabas sa pagdinig ng kamera tungkol sa Pogo. May sinasaktan dahil pinagsuspetsahang tumakas para magsumbong sa mga otoridad. Meron ding kinukuryente. Ang lalaking ito na hinahampas sa ulo, ililigtas sana, pero hindi na naabot ang buhay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Pinagtalunan pa kung pwede itong ipalabas dahil mapapanood ng kahit sino sa livestream ng pagdinig. What we are trying to portray here is the evil of the illegal activities. It was done by other foreigners in cahoots with Filipinos. Ayon sa ilang dayuhang nailigtas ng paok sa mga Pogo, pumapasok sila sa Pilipinas bilang turista. Saka sila kukuha ng working visa, bagamat hindi ang Pogong pinapasukan ang nakalagay na kumpanya. Ang dayuhang ito, kinidnap at dinala sa Porac Pogo noong June 2, pero nailigtas ng paok noong June 5. 150 dayuhan ang nadatnan dito. Ang isang dayuhan naman, hindi alam na binenta na pala siya ng kaibigan sa Bamban Pogo. Doon, 280 na dayuhan ang nadatnan at 231 ang pinadeport na. Ang sabi sa kanya ng barkada niya, kakain lang tayo, binenta po siya sa halagang 300,000. Pero hindi po niya alam. And these operations have uncovered the extent of criminal activities associated with Pogos. From serving as a hub for human trafficking to engaging in crimes and cybercrimes like love scams, loan scams, kidnappings, prostitution, murders, and NS for international wanted persons. Halos pareho yan sa mga scam farms sa ibang bansa tulad sa Myanmar, kung saan nailigtas ang isang Pilipina na inalok muna ng working visa roon para maging encoder pero ginawang scammer. Makikipag-chat for, ano yan, parang kukumbinsi mo siya to invest, ganun. Yes, to invest. Or ito yung tinatawag na love scam, na-involve ka rin sa love. Opo. Torture ka ba? Opo. Kung uuwi kayo, magbabayad kayo ng 7,000 USD. Isinumite na sa komite ang listahan ng 402 canceled Pogos at scam farms sa bansa. 45 lang ang lisensyadong Pogo sa bansa ayon sa PAGCOR. Suspendido pa ang 3. Hirap umano ang PAGCOR na labanan ng illegal gambling dahil sa mga online influencer. Gamit po ng platform nila such as Facebook, TikTok, YouTube to encourage prospective players to try their luck. Marami pong mga kabataan ang maaari pong makapaglaro sa mga illegal platforms po na ito. The licenses of POGOs or IGLs have been used to create a veneer of legality for their illegal activity. Some POGOs will continue to operate despite the ban. If there will be a ban, we will continue to operate against these illegal POGOs. Kasabay ng pagdinig ang paghahain ng isang resolusyon para imbestigahan ang pag-issue ng mga peking birth certificate at passport sa ilang dayuhan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.